Kumusta, mahal naming sir at ma'am, ka-relax, ka-BMA. Ito na naman ang inyong ka-relax Mr. Brother Nilo Hudilia, isang blind massage therapy, o con massage hilot. Ngayon, dahil po sa aking propesyon, hindi talaga may iwasan na marami akong nakasalamuha. At isa sa madalas itanong sa akin, ay tungkol sa pagmamassage o paghihilot habang may regla o mens. Marami ang nag-aalinlangan, mayroong takot, at mayroon ding naniniwala sa benepisyo nito. Kaya naman, ang topic natin ngayon ay tungkol sa regla o mens. Tatalakayin natin ng detalyado, at batay talaga sa mga eksperto at, syempre, sa aking sariling karanasan, kung ano nga ba ang totoo tungkol dito. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga tabi-tabi po. Bitaw, joke lang, hehehe. Huwag po tayong magpapaniwala agad sa mga sabi-sabi lang. Okay. Bago po tayo magpatuloy, ikumusta ko muna ang ating mga kasama at ating ilang kliyente. Ilan pa lang dahil bago at kaunti pa ang ating subscriber. Lalong-lalo na, matagal kami hindi nakapag-upload dahil sa mga hadlang na hindi mapigilan. Siguro mga 2 o 3 buwan po kami nawala dito o hindi nakapag-upload. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa mga nanatili dito. Alam na ninyo kung sino kayo. Maligayang pakikinig po nila Rebecca, Ariel, Sir Eli Palaka, Sir Bobong Magsayo, Sir Jeffrey Manigo na isa sa ating pinakaloyal na kliyente, Sir Michael, Sir Idol Zora, at iba pa. Ang buong team sa Blind Massage Hilot Con IEE ay nagpapasalamat ng sobra sa inyo. Okay, magpatuloy na po tayo. Kumuha ka ng sikwati at putumaya, umupo at mag-relax habang nakikinig. Ngayon, bago natin pag-usapan ang tungkol sa masahe o hilot, pag-uusapan o unawain muna natin kung ano ang nangyayari sa katawan ng babae sa panahon ng regla o mens. Hormonal changes, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa hormones na estrogen at progesterone. Ito ang dahilan sa pagbabago sa mood, enerhiya, at pakiramdam ng katawan. Uterine contraction, ang matris ay nagko-contract upang ilabas ang uterine lining. Ito ang sanhi ng dysmenorrhea o menstrual cramps na nararanasan ng maraming babae. Increased sensitivity, sa panahong ito, ang ilang bahagi ng katawan ay maaaring masensitibo, lalo na ang tiyan at lower back. Pagbabago sa blood flow, may natural na pagtaas ng blood flow sa pelvic area. Ayon sa mga gynecologist, ang katawan ng babae ay nasa isang espesyal na estado sa panahong ito, kaya mahalaga na maging maingat sa anumang treatment na gagawin sa katawan. Ngayon, ang laging tanong, bawal ba talaga magpamasahe o hilot habang may regla? Diretsahan nating sasagutin, hindi totally bawal. Pero may mga konsiderasyon at doble pag-ingat na dapat tandaan. Maraming doktor at mga massage therapy tulad ko ang sumasang-ayon na ang masahe o hilot ay maaaring maging benepisyo. Ngunit mayroon ding mga sitwasyon kung saan mas mainam na iwasan ito o gumamit ng ibang approach. Ngayon, ano ba ang mga benepisyo sa masahe habang may regla? Batay sa mga health expert at aking karanasan, halos 20 taon na, maraming magandang epekto ang proper o tamang masahe kung gagawin ng tama. Pangtanggal ng pananakit o dysmenorrhea. Ayon kay Errol ng Amang Rodriguez Medical Center, ang masahe ay may therapeutic effect at nakakatulong sa pagbawas ng stress na nagpapalala sa dysmenorrhea. Ang pagmamasahe ay nagpapababa ng spasm sa matris na siyang sanhi ng matinding kirot. Bilang isang blind massager, nakapokus ako sa aking sensasyon sa pagtukoy ng mga muscle knots at tension. Sa pamamagitan ng light to moderate pressure sa lower back at pelvic area, malayo sa matris, nakakatulong ito na ma-relax ang mga kalamnan na nagko-contribute sa sakit. Pagpapabuti ng blood circulation, pinapataas ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga, sakit ng ulo, pagod, at pananakit ng lower back na karaniwang nararanasan tuwing may regla. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas madaling nakakarating ang oxygen at nutrients sa iba't ibang bahagi ng katawan, at mas mabilis na alis ang toxins. Ito ay nakakatulong sa pangkalahatang pakiramdam ng ginhawa. Stress reduction at relaxation, ang masahe ay natural na nagre-relax ng katawan at isip. Sa panahon ng regla, kung saan mataas ang emosyonal na sensitivity, malaking tulong ang masahe para maibsan ang stress at tensyon. Nagre-release din ito ng endorphin, ang natural painkiller ng katawan. Ang pagiging bulag ay nagpapalakas sa sense of touch at intuition, na nakakatulong sa pagbibigay ng mas personalized at relaxing na masahe. Pagpapagaan ng inner symptoms, maaaring makatulong ang masahe sa pagpapagaan ng mga sintomas ng premenstrual syndrome tulad ng bloating, headache, fatigue, at mood swings.
Sa pamamagitan ng pag-target sa mga tension points sa simula ng regla, nakakatulong ang masahe na maiwasan ang paglala ng mga sintomas na ito. Mga pag-iingat at sitwasyon kung saan dapat doble ingat o iwasan ang masahe. Hindi lahat ng masahe ay angkop kung may regla. Mahalagang malaman ang mga ito. Intensive massage, tulad ng deep tissue massage, vacuum massage, at iba pa, dahil ang mga ito ay maaaring magpataas ng blood circulation ng labis at posibleng magdulot ng mas matinding pagdurugo o discomfort. Bilang isang massage hilot, mas mabuti na iwasan muna ang ganitong klase ng masahe. Mga bahagi ng katawan na dapat iwasan o maging maingat, maraming mga eksperto ang nagrerekomenda na iwasan ang direktang masahe sa tiyan o abdomen, gluteal region, at lower back. Ang mga bahaging ito ay sobrang sensitibo, at ang matinding pressure ay maaaring magdulot ng pamamaga o paglala ng kondisyon. Mga kondisyon na dapat ikonsulta sa doktor kung ang isang babae ay nakakaranas ng matinding sakit, sobrang pagdurugo, hormonal imbalance, o mayroon ng gynecological diseases, hindi dapat magpamasahe kung walang pahintulot ng doktor. Hanggang dito lang muna tayo, mga mahal naming sir at ma'am, ka-relax, ka-BM, sana marami na naman kayong natutunan ngayon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At sa magtanong, kahit anong tanong basta related sa health massage, lalong-lalo na sa ating topic ngayon, welcome po ang lahat. I-comment lang po ninyo, handang-handa po nating sagutin sa abot ng aking makakaya. Tandaan palagi, health is the first wealth, and prevention is always better than cure. Ang katawan ay ingatan, ito ay tahanan na nagdala ng kaligtasan, puhunan sa kahit anong pangkabuhayan. Hanggang sa muli babayo.